Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, ikaw ang aming sinasamba. Ikaw ang aming pinupuri. Hallelujah, Lord. Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, sabayin po natin ang Panginoon sa bagong umaga na ibinigay niya sa buhay natin. Pawala. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Oh, salamat, salamat, Panginoong Jesus. Sige po, ideklara niyo po ang pinasasalamatan ninyo sa Panginoon ngayong umaga. Salamat, Lord, sa bagong hininga. Salamat sa bagong umaga. Salamat, Lord, kami ginising mo. Salamat, Lord God, kami, Panginoon, ay may bagong kalakasan ngayong 2025, Lord God. Salamat, Lord God, dahil binibigyan mo kami ng dahilan bakit dapat kami magpasalamat sa iyo, Lord God. Dahil sa kabutihan mo sa aming buhay, nag-uumapaw, hindi natitigil. Sapat-sapat sa aming buhay. Kaya sapat-sapat, Lord God, na ikaw ay sambahin, dakilain at papurihan sa aming mga buhay. Sa lahat po ng mga nasa prayer intercession, pasok na po kayo sa ating daily life devotion. Araw-araw nating gagawin ito na pagbubulay-bulayan ang mga salita ng Diyos sa pamamagitan ng daily life sharing, ang platform na ibinigay ng Panginoon sa atin upang ideklara ang kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay. At sa daily life sharing, pagbubulay-bulayan natin araw-araw ang salita ng Diyos. Araw-araw nating idideklara ang salita ng Diyos sa daily life sharing. At panalangin namin, Lord God, sa mga salita mo na pag nababasahin namin ngayong umaga, sa mga salita mo na tatalakayin namin ngayong umaga, Lord, panalangin namin ngayong umaga, Lord, may panibago kaming kasiglahan na tatanggapin sa iyo. 2025, Lord, transition for open doors, Lord God. We pray, Father God, tabuksan mo ang langit sa aming mga buhay. Salamat, salamat, Lord God. Mararanasan namin patuloy ang kadakilaan mo sa aming mga buhay. Mararanasan namin patuloy, Panginoon, ang kabutihan mo sa aming mga buhay. Salamat, salamat, salamat sa kabutihan mo sa aming mga buhay. Hallelujah, Lord. Sinasamba kita. At Panginoon, tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y di nagbabago. Good morning po, good morning Sister Imelda Ramos Villanueva. Sinasamba kita. Sambahin natin ang Panginoon ngayong umaga. Salamat, Lord. Salamat, salamat. Tunay ngang ika'y walang katulad. Tunay ngang ika'y di nagbabago. Na sa akin ay nagmamahal. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Good morning po, Pastora Carmela. Happy New Year. Happy New Year. Good morning, Pastora Donna. Salamat, Lord, sa mga buhay na ibinigay mo sa amin. Salamat, Lord, sa pamilya, regalong pamilya. Salamat sa regalong kaibigan. Salamat, Lord God, itong mga bubuksan mong panibagong pintuan sa amin ngayong 2025, pintuan ng mga pamilya, Lord God, na ibabalik mo sa iyong feeling. Mga kaibigan, Panginoon, mga bagong kaibigan, Lord God, na kami, Lord God, ay mag-overflow ang pag-ibig mo sa pamamagitan ng aming mga buhay sa kanila. Salamat, Lord God, sa mga gagawin mo ngayong 2025. Lord, may mataas na excitement sa aming mga puso.
may mataas na expectation sa aming mga puso, Lord God. We are setting our expectation on you, Lord Jesus. Hindi namin inilalagay ang expectation namin sa tao, bagkus inilalagay namin ang expectation namin sa iyo, Lord God. At Lord, salamat Panginoong Hesus dahil naniniwala kami, Panginoon, na may kabiguan man sa tao, ngunit sa iyo, O Diyos, ay walang kabiguan. Kaya Lord, ngayong umaga, panalangin namin, Lord God, iset mo ang aming mga puso, ang aming mga kaisipan sa nais mo sa aming mga buhay, Lord God. We will fix our eyes on you, the author and perfecter of our faith. Salamat, Panginoong Hesus, sa panibagong taon. Happy New Year po sa lahat ng mga kaabangers. Happy New Year po sa lahat ng mga kasama namin ngayong umaga. Ngayong umaga po ay ipagpapatuloy natin ang ating pagbabasa ng Bible. Nagsimula po tayo noong December 9 na nagbasa tayo ng Book of John, John chapter 1 and John chapter 2. Ngayon ay ipagpapatuloy natin ang mga pagbabasa natin dahil salamat sa Lord, tayo ngayon ay nasa Acts chapter 25 to chapter 26 na. Wow, praise God! Nakatapos na tayo ng isang chapter. Ngayon, nakatapos na tayo ng isang book. Ngayon, malapit na makakatapos na tayo ng panibagong book. Salamat sa Lord. Dahil sa araw-araw na pagbabasa natin ng Bible, ang Panginoon ay nagre-reveal sa atin. Nire-reveal niya kung sino siya, anong mga ginawa niya, ang mga kamangha-manghang kaya niyang gawin sa ating mga buhay. Tunay nga na kapag the more na nagbabasa tayo ng Bible ay the more na nakikilala natin ang Panginoon at lalo siyang nagpapakilala sa ating mga buhay sa pamamagitan ng Holy Spirit. Kaya ngayon po, ngayong umaga, ay inaanyayahan po natin kayo, inaanyayahan po namin kayo na samahan niyo po kami sa pagbabasa ng Bible sa Gawa chapter 24 at chapter 25. Gawa 25 at saka 26. Yan, Gawa 25 to 26 sa lahat po na nakapag-open na ng Bible, pwede po ba ninyong i-type sa ating comment box? We are ready to read with you. Ayan. Kapag na-open nyo na po ang inyong mga Bible sa Gawa chapter 25 to 26 or Acts chapter 25 to 26, i-comment nyo po sa ating comment box na we are ready to read the Bible. Yan. Comment niyo po, we are ready to read the Bible. Pagka nakita na po namin na kayo ay handa na, magsisimula na rin po kami na magbasa. Yan. Sino po ang mga ready na dyan na magbasa ng Bible? Sino na po ang mga ready? Nasabayan kami sa pagbabasa. Happy New Year po, Ninang Emerald Tamayo. Happy New Year po sa inyo. Happy New Year sa UK. Sabi ni Sister Emerald, thank you Lord sa unang araw ng taon ng 2025. Increase our supernatural wisdom, knowledge, and give us strong faith to share your gift of salvation. Amen. Good morning po. Salamat sa Lord. Yes, everybody is ready now to read the Bible. So, ang gagawin po natin ngayon, magbabasa po tayo sabay-sabay ng Bible. At after po nating magbasa ng Bible, ay po pwede nyo pong i-comment dyan ano yung mga verses na tumimo sa inyong mga puso at babasahin po namin yan mamaya. I-share nyo po sa amin na ano yung mga ni-reveal ni Lord sa inyo at kung may mga katanungan po kayo, po pwede po kayong magtanong. Pagka may masagot po kami, praise God. Pagka nasagot po namin ay hindi po namin ang alam ang sagot, ay nasagot pa rin namin ang inyong mga tanong. At kapag may mga hindi po kami alam, wag po kayong mag-alala, ay aalamin po namin yung mga yan. So, Kuya Carl, ready na silang magbasa ng Bible. Good morning po sa lahat ng nandito. Yan, marami tayong kasama ngayon, Kuya Carl. Nandito ang mga nanay natin ng mga intercessors. Si Sister Yolanda, si Ninang Emerald, si Tita Flor de Lisa Raquel, si Sister Shoni, si Sister Imelda.
Yan, salamat sa Lord. Natulog po ba kayong mga nanay? Natulog po ba? Mukhang hindi pa kayo natutulog. At kung natulog man kayo, salamat sa Lord dahil ginising niya tayo ngayong umaga. So Kuya Carl, ready na ang lahat na magbasa? Pwede mo nang simulan ang Gawa chapter 25. Okay. Simulan natin. Ang sabi sa Gawa, chapter 25, verse 1, dumating si Festo sa lalawigang pangangasiwaan niya at pagkaraan ng 3 araw, pumunta siya sa Jerusalem mula sa Cesarea. Lumapit sa kanya ang mga punong pari at ang mga pinuno ng mga Hudyo at idinulog ang kanilang reklamo laban kay Pablo. Dahil may balak silang tambangan at patayin si Pablo. Nagmakaawa sila sa gobernador na ipatawag ito sa Jerusalem. Sumagot si Festo, si Pablo ay nakabilanggo sa Cesarea at babalik ako roon sa madaling panahon. Pasamahin ninyo sa akin ang inyong mga pinuno kung totoong may kasalanan siya. Sa ninyo siya isakdal. Verse 6. Nagpalipas si Festo ng 8 o 10 araw sa Jerusalem, saka bumalik sa Cesarea. Kinabukasan, umupo siya sa hukuman at nag-utos na iharap sa kanya si Pablo. Pagdating ni Pablo, pinaligiran siya ng mga Hudyo galing sa Jerusalem. Nagharap sila ng maraming mabigat na paratang laban sa kanya, ngunit hindi nila napatunayan ang mga iyon. Sinabi ni Pablo bilang pagtatanggol sa sarili, wala akong ginawang labag sa katautusan ng mga Hudyo, nilaban sa templo o sa emperador. Verse 9, nais ni Festo na pagbigyan ng mga Hudyo, kaya tinanong niya si Pablo, nais mo bang pumunta sa Jerusalem upang doon kita litisin? Sumagot si Pablo, naririto ako sa harap ng hukuman ng emperador. Dito ako dapat litisin. Wala akong nagawang pagkakasala sa mga Hudyo at yan ay nalalaman ninyo. Kung ako ay lumabag sa batas o nakagawa ng anumang bagay na dahil dito'y dapat akong parusahan ng kamatayan, hindi ako tututoy. Ngunit kung walang katotohanan ang mga paratang nila sa akin, hindi ako dapat ibigay sa kanila. Sa emperador ako dudulog. Verse 12, sumangguni si Festo sa kanyang mga tagapayo. At pagkatapos ay sinabi, yamang sa emperador mong gustong dumalog. Sa emperador ka pupunta. Verse 13, makalipas ang araw, dumating sa Cesarea si Haring Agripa at si Bernice upang bumati kay Festo. Nang matagal-tagal na rin sila roon, isinalaysay ni Festo sa hari ang tungkol kay Pablo. Sinabi ni Festo kay Haring Agripa, si Felix ay may iniwang ditong isang bilanggo. Nang ako'y nasa Jerusalem, inireklamo ito sa akin ng mga punong pari at ng mga pinuno ng mga Hudyo at hininging parusahan siya. Sinagot ko silang hindi kaugaliang Romano ang pagparusa sa sinumang inireklamo hanggat hindi niya nakakaharap ang mga nagsasakdal sa kanya at naipagtatanggol ang kanyang sarili laban sa paratang. Kaya't nang dumating sila rito, hindi na ako nag-aaksaya ng panahon. Kinabukasan din, ipinatawag ko siya sa hukuman. Verse 18, nang tumayo ang mga nasasakdal, hindi nila siya pinaratangan ng anumang mabigat na pagkakasala na inaakala kung ipaparatang nila. Ang pinagtatalunan nila ay tungkol sa kanilang relihiyon at sa isang tao na ang pangalay Jesus na patay na. Ngunit giniginiit ni Pablo na buhay. Hindi ko alam kung papaano sisiyasatin ang bagay na ito. Kaya tinanong ko si Pablo kung nais niyang sa Jerusalem siya litisin. Ngunit tumutol siya at hiniling na ipaubaya sa emperador ang pagpapasya sa kanyang kaso. Dahil dito, pinabantayan ko siya upang ipadala sa emperador. Verse 22.
Sinabi ni Agripa kay Festo, gusto kong mapakinggan ang taong iyan. Mapapakinggan mo siya bukas, tugon naman ni Festo. Kinabukasan, verse 23, kinabukasan dumating sina Agripa at Bernice, kasama ang matataas na kawal, punong kawal at ang mga tanyag na tao sa lungsod. Buong karangyaang silang pumasok sa bulwagan ng hukuman at tinuutos ni Festo na si Pablo'y iharap sa kanila. Verse 24, sinabi ni Festo, Haring Agripa at lahat ng narito po ang lalaking isinasakdal sa akin ng mga Hudyo rito at sa Jerusalem. Ipinagsisigawan nilang hindi siya dapat mabuhay. Ngunit sa pagsisiyasat ko'y wala akong makitang dahilan upang parusahan siya ng kamatayan. Dahil nais niyang dumulog sa emperador, ipinasyak kong ipadala siya doon. Subalit wala akong tiyak na maisulat sa emperador tungkol sa taong ito. Kaya't iniharap ko siya sa inyo, lalong-lalo na sa iyo, Haring Agripa, upang may maisulat ako pagkatapos na siya'y masiyasat natin. Sa palagay ko'y hindi nararapat ipadala sa emperador ang isang bilanggo nang hindi inilalahad ang mga reklamo laban sa kanya. Chapter 26. Sinabi ni Agripa kay Pablo, maaari ka nang magsalita para sa iyong sarili. Iniunat ni Pablo ang kanyang kamay at nagsalita bilang pagtatanggol sa sarili. Verse 2. Haring Agripa, itinuturing kong mapalad ako at sa harapan ninyo ako magtatanggol ng aking sarili laban sa lahat ng mga paratang ng mga Hudyo, sapagkat lubos ninyong nababatid ang mga kaugalian at pagtatalo ng mga Hudyo. Kaya't hinihiling ko pong pagtiyagaan ninyo akong pakinggan. Verse 4. Alam lahat ng mga Hudyo kung papaano ako namuhay mula pa sa aking kamusmusan sa aking sariling bayan at sa Jerusalem. Matagal na nilang alam at sila na ang makapagpapatotoo kung kanilang gugustuhin na ako'y namuhay bilang kaanib ng pinakamahigpit na sekta ng aming relihiyon, ang sekta ng mga Pariseo. At ngayon nililitis ako dahil sa aking pag-asa sa pangako ng Diyos sa aming mga ninuno. Ang pangako ring yan ang inaasahan ng aming 12 lipi, kaya't sila'y taimtim na sumasamba sa Diyos gabi't araw. At dahil sa pag-asa ring ito, Haring Agripa, ako'y pinaparatangan ng mga Hudyo. Bakit hindi mapaniwala ng mga naririto ang maaaring muling buhayin ang Diyos ng Diyos ang mga patay? Verse 9. Akala ko rin noong unay dapat kong gawin ang lahat ng aking magagawa laban sa pangalan ni Jesus na taga Nazareth. At ganun nga ang ginawa ko sa Jerusalem. Maraming Kristiyano ang pinabilanggo batay sa kapangyarihang ibinigay sa akin ng mga punong pari ng mga Hudyo. Isa rin ako sa mga humahatol ng kamatayan sa kanila. Pinarusahan ko sila sa lahat ng mga sinagoga upang piliting talikurang nila pananampalataya. Sa tindi ng puot ko'y inusig ko sila kahit sa mga lungsod sa ibang bansa. Verse 12. Iyan ang layunin ng pagpunta ko sa Damasco. Taglay ang kapangyarihan at pahintulot ng mga punong pari ng katanghaliang tapat. Habang kami naglalakbay, nakita ko, Haring Agripa, ang isang nakakasilaw na liwanag mula sa langit. Ito'y maliwanag pa kaysa sa araw.
Totoong nakakasilaw ang liwanag sa paligid naming magkakasama. Kaming lahat ay natumba sa lupa at narinig ko ang isang tinig na nagsabi sa akin sa wikang Hebreo, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Sinasaktan mo ang iyong sarili sa ginagawa mong yan. Para mong sinisipa ang matulis na bagay. Verse 15. At tinanong ko, sino po kayo, Panginoon? At kanyang sinabi, ako'y si Jesus na iyong inuusig. Tumayo ka, nagpakita ako sa iyo upang italaga ka bilang aking lingkod at magpatotoo tungkol sa mga nakita mo ngayon at sa mga ipapakita ko pa sa iyo. Ililigtas kita mula sa mga kababayan mong Hudyo at gayon din sa mga hintil kung saan kita isusugo. Imumulat mo ang kanilang mga mata, ibabalik sila sa kaliwanagan mula sa kadiliman. Ililigtas sila sa kapangyarihan ni Satanas at ibabalik sa Diyos. At sa pamamagitan ng pananampalataya nila sa akin, sila'y patatawarin sa kanilang mga kasalanan at mabibigyan ng lugar kasama ng mga taong ginawang banal ng Diyos. Dahil dito, Haring Agripa, hindi po ako sumusuway sa pangitain mula sa langit. Nangaral ako una sa Damasco, saka sa Jerusalem at sa buong lupain ng Judea, at gayon din sa mga hintil. Ipinangaral kong dapat silang magsisi, tumalikod sa kanilang mga kasalanan, lumapit sa Diyos at ipakita ang kanilang pagsisisi sa pamamagitan ng mga gawa. Verse 21, dahil dito'y hinuli ako ng mga Hudyo habang ako'y nasa templo at pinagtangkang patayin. Ngunit hanggang ngayon, tinutulungan ako ng Diyos, kaya't nakatayo ako ngayon dito at nagpapatotoo tungkol sa Kanya sa lahat ng tao, hamak man o dakila. Wala akong tinuturo kundi ang mga sinasabi ng mga propeta at ni Moises, na ang Kristo ay kailangang magdusa at siya ang unang mabuhay na muli upang magpahayag ng liwanag sa mga Hudyo at sa mga Hintil. Verse 24. Habang nagsasalita pa si Pablo, malakas na sinabi ni Festo, nababaliw ka na, Pablo. Sa sobrang pag-aaral mo'y nasira na ang iyong ulo. Ngunit sumagot si Pablo, hindi ako nababaliw. Kagalang-galang na Festo, ang sinasabi ko'y salita ng katinuan at pawang katotohanan. Nalalaman po ninyo, Haring Agripa, ang tungkol sa mga bagay na ito. Kaya malakas ang loob kong magsalita sa inyong harapan. Tiyak na hindi lingid sa inyong mga ito sapagkat hindi sa isang sulok lamang nangyari ito. Haring Agripa, naniniwala ba kayo sa mga propeta? Alam kong naniniwala kayo. Sinabi ni Agripa kay Pablo, sa palagay mo ba'y mahihingkayat mo akong maging Kristiyano sa loob ng maikling panahon? Sumagot si Pablo, maging sa maikli o sa mahabang panahon, loobin nawa ng Diyos na hindi lamang kayo, kundi ang lahat ng nakakarinig sa akin ngayon ay maging kagaya ko, maliban sa mga tanikalang ito. Pagkatapos tumayo ang ang gobernador, si Bernice at lahat ng kasama nila. Lumabas sila at nag-usap-usap. Ang taong ito'y walang ginawang anumang nararapat sa hatol ng kamatayan o pagkabilanggo. At sinabi pa ni Agripa kay Festo, kung hindi lamang niya hinihiling na dumulog sa emperador, maaari na sana siyang palayain. Wow, praise God. Ang ganda ng binasa natin ngayong umaga. Ito ay kwento ng ni-raise ng Panginoon na si Paul. Grabe, no? Ang tindi ng binasa natin. Sino po sa inyo ang natuwa sa binasa?
merong bago kayong natuklasan sa inyong binasa? At ano po yung tumimo sa puso ninyo sa ating mga binasa ngayong umaga? Ako talagang nung nabasa ko to, amazed na amazed talaga ako sa Panginoon. Kasi, di ba, sabi nga ni Paul, talagang ano siya kumbaga, um, mainit siya doon sa pag-uusig niya, 'di ba? Sabi niya sa verse 9, sabi niya, ano nga yun? Sabi niya sa verse 9, Kuya Carl, pakibasa mo nga. Verse 9, chapter 26. Akala ko rin noong unay dapat kong gawin ang lahat ng aking magagawa laban sa pangalan ni Jesus na taga Nazareth. Yun, 'di ba? So ibig sabihin, si Paul kasi by citizenship, or hindi lang citizenship, by blood, di ba? By blood. Si Paul kasi talaga, he's a Jew by blood, and sabi nga niya, he's a follower talaga, kumbaga napaka-devoted niyang Pharisee, 'di ba? He makes sure na talagang na namumuhay siya strictly, na nakakalakad siya or natutuganan niya, na nasusunod niya ang batas ni Moses. So, sino ba tong mga Pharisees na to sa Bible? Ang mga Pharisees kasi talaga, ang pinaniniwalaan nila, naniniwala naman talaga sila um, sa patay na nabubuhay. Naniniwala naman sila talaga naman dyan. At naniniwala din naman talaga sila na ang Diyos ang may likha ng lahat ng bagay, lahat, buong mundo. Naniniwala po sila dyan. At naniniwala din sila na ang Diyos ay pinili ang lahi ng mga Israelites. Naniniwala din sila na ang lahat ay magkakaroon ng reward, at ang lahat din ay mapaparusahan according doon sa pagsunod nila sa batas. At ngayon, sumusunod sila sa batas na binigay ng Panginoon kay Moses. However, meron silang mga naging extras kasi nga may paniniwala sila na may mga kulang, may mga missing pieces, may mga gaps doon sa batas na ibinigay ni Moses. Kaya dumating sila na meron silang mga idinagdag na mga batas. Kaya may mga tinatawag na mga relihiyoso. Yan, may mga nagiging relihiyoso. So maraming mga nadagdag doon sa ibinigay ni Moses na nasa isip nila, ito yung tama. Ito yung tamang klase ng pamumuhay. Ito yung ninanais na pamumuhay ng Diyos sa kanila. Yan ang mga iniisip nila, inaakala nila. So, in short, nagkaroon ang mga Pharisees ng own translation nila doon sa pagkatanggap nila sa batas na ibinigay ng Panginoon sa pamamagitan kay Moses. At si Paul, talagang devoted siya doon. Devoted talaga siya doon. Kaya sabi nga niya na dahil sa sobrang devoted niya, talagang inuusig niya, 'di ba? Ang mga gumagawa, 'di ba? Sabi niya, 'di ba? Akala ko rin noon unay dapat kong gawin ang lahat ng aking magagawa laban sa pangalan ni Jesus na taga Nazareth, kasi that time hindi niya pa kilala. Hindi niya kilala si Jesus Christ. Wala siyang personal revelation kung sino si Jesus Christ. Pero, ito yung magandang balita. Nung nagpakilala sa kanya si Jesus, di ba si Paul, murderer siya, inuusig niya, talagang sabi niya, kung wala ang mga disciples ni Jesus, kung wala ang mga lingkod ni Jesus Christ sa bayan na ito, hanggang sa susunod na bayan, talagang inuusig sila ni Paul, papatayin talaga sila ni Paul. Pero, ito yung magandang balita, nung nakilala ni Paul si Jesus Christ, si Paul mismo ay nagbigay ng buhay niya kay Jesus Christ. At mahahanap natin yan sa Acts chapter 21, na kahit na pinipigilan na siya ng mga disciples niya, sabi ni Paul, kailangan niyang masunod ang kalooban ng Panginoon sa kanyang buhay. Sabi niya, kahit na ako'y mamatay pa sa kamay ng mga taong ito,
kailangan kong ibahagi sa mga hintil ang kalooban, ang tagapagligtas. So, ibig sabihin si Paul, from murdering Christians, siya mismo ay binago, transform ng Panginoon ng kanyang buhay na sila mismo, siya mismo ang ginamit ng Panginoon na marami ang makakilala sa Panginoon. Hindi ba transition yun? Oh, di ba? Transition yun. Transition yun ng dati mong paniniwala nung nakilala mo si Jesus Christ. Meron talagang natatama sa way ng pag-iisip natin pag nakikilala natin si Jesus Christ. Pag meron tayong encounter kay Jesus Christ, kapag ka dumadating sa atin kapag ka nagpakilala sa atin si Jesus Christ, ganito kahalaga ang personal encounter with Jesus Christ. Kaya napakahalaga ngayong 2025 yung pag-transition natin for open doors para magbukas ang langit sa ating mga buhay. We really need to desire to have a personal encounter of Jesus Christ. Kasi pag meron kang personal encounter sa Panginoong Hesus, pag ang Panginoong Hesus ang nagpakilala sa ating mga buhay, may matatama talaga sa mga pag-iisip natin. May mga matatama sa ating mga paniniwala. Kung umattend po kayo sa ating naging family altar kagabi, ang ganda ng tinuro ni Pastor Dong. Sabi sa atin ni Pastor Dong, what we believe determines what we behave. Kaya si Paul, nag-behave siya in such a way na inuusig niya, 'di ba? Ginagawa niya talagang lahat ng kanyang makakaya na habulin, labanan ang lahat, 'di ba? Ng mga gumagawa sa pangalan ni Jesus Christ, kasi hindi niya kilala si Jesus. Ang alam niya ay batas ni Moses. Pero nung nakilala niya si Jesus Christ, yung transition ng pagkakakilala niya kay Jesus Christ, nung na-meet niya si Jesus Christ face to face, nung nagkaroon siya ng encounter kay Jesus Christ, everything changed. Yung paniniwala niya nagbago. Amen? So, ganito kahalaga yung paniniwala natin. May kailangan talagang magbago sa way ng pag-iisip natin. May kailangan talagang magbago sa paniniwala natin. Ano yung kailangang magbago na yon? Huwag lang talaga tayong maging religious. Kailangan talaga tayong mag-develop ng personal relationship kay Jesus Christ. Hindi lang tayo pasimba-simba, bagkus kailangan talaga ma-develop talaga yung personal relationship natin kay Jesus Christ. Napakahalaga talaga nito sa ating mga buhay. Dahil kapag nakilala natin si Jesus Christ personally, may mga align sa way ng pag-iisip natin, may mga align sa mga paniniwala natin. Kaya nga 'di ba, paulit-ulit na pinagninilayan natin bago tayo pumasok ng year 2025. Ano ba yung talagang tunay naging dahilan bakit tayo tinawag na mga righteous? Dahil ba sa gawa natin kaya tayo tinawag na mga righteous? Hindi. Kaya tayo tinawag na mga righteous dahil sa paniniwala natin, pananampalataya natin sa Panginoong Hesukristo. Yan talaga ang totoong dahilan bakit tayo naging righteous sa paningin ng Panginoon. Hindi na tayo tinitignan ng Panginoon sa ating mga kasalanan kagaya na nangyari kay Paul. Tinignan ba ni Jesus Christ na murderer si Paul? Hindi. Tinignan ni Jesus Christ na si Paul ay aking pinili. Siya ay aking tinawag. At alam mo, ang pagkakatawag ng Panginoon kay Paul, hindi nag-remain sa mga Jews, bagkus ang pagkakatawag ng Panginoon kay Paul ay talagang siya ay kinonvict ng Panginoon na talagang spread ang good news of salvation hindi lamang para sa mga Jews kundi para sa mga Gentiles. Yan ang sinabi ni Paul, 'di ba, sa Acts chapter 26, na talagang desidido si Paul. 'Di ba sabi ni King Agrippa sa kanya, muntikan mo na akong mapaniwala sa konting panahon. O, 'di ba? Sinong mag-aakala na talagang dadalhin ng Panginoon si Paul sa mga hari, sa mga gobernador? At talagang sabi ni Paul, kailangan kong pumunta sa emperor. Kasi ang katotohanan, sinabi talaga ng Panginoon kay Paul na dadalhin talaga siya ng Panginoon sa emperor. Kaya sabi nila, 'di ba, kung hindi lang siya nag-seek
Kung hindi lang niya hiningi, hindi lang siya umapil kay Caesar, kung hindi lang siya umapil na pumarap sa emperor, ay nakalaya na dapat si Paul. Pero alam mo, talagang focus si Paul doon sa anong pinagagawa ng Panginoon. Bakit siya ganun ka-focus? Kasi nga may encounter. Pag may encounter ka sa Panginoon, you will always fix your eyes on Jesus, the author and perfecter of faith. Uulitin ko, when you have an encounter with Jesus, pag ikaw ay nananampalataya sa Panginoong Hesus, pag ikaw ay patuloy na nananampalataya sa Panginoong Hesus, pag ikaw ay patuloy na nagde-desire na makilala si Jesus, pag ikaw ay patuloy na nagde-desire na magkaroon ng personal relationship kay Jesus Christ, fixing our eyes on Jesus, the author and perfecter of faith. Alam mo, doon sa mga imperfections natin, ito yung masarap kay Jesus Christ, Lavi. Pagka ikaw ay patuloy na finifix mo ang paningin mo kay Jesus Christ, He is the perfecter of your faith. Kinakapos ka man sa pananampalataya, kinakapos ka man sa paniniwala, pero pag patuloy mong finifix, patuloy mong siniset ang isipan mo, pag patuloy mong isiniset ang puso mo, patuloy mong minamahal si Jesus Christ sa buhay mo, He will perfect your faith. Yun ang masarap. Yung kakulangan sa'yo, si Lord ang magpupuno. Wow! He will fill in the gap. Kaya nga hindi ikaw naging righteous, hindi tayo naging righteous sa pamamagitan ng ating mga gawa, kundi sa pamamagitan ng ginawa ni Jesus Christ sa buhay natin. Hindi mo ba mamahalin si Jesus niyan? Kaya pala laging sinasabi sa atin, pag ikaw nakilala mo si Jesus, lalo mo siyang mamahalin. Kaya kailangan talagang araw-araw kinikilala natin si Jesus. Kailangan talagang tayo mismo, desidido tayo to fix our eyes on Jesus. Kasi ganun ang nangyari sa buhay ni Paul. Nung nagkaroon siya ng encounter sa Panginoon, nung nagpakilala sa kanya si Jesus Christ, nung minit siya ni Jesus Christ face to face, even Paul, he cannot deny. Sabi na sa kanya ni Agrippa, sabi na ni King Agrippa, Nay, para ka ng si King Agrippa ba? Si Festus. Sabi na ni Festus sa kanya, you are out of your mind. Ano sabi niya? Sa verse 25, Lavi? 25, At verse 24. 24. Nababaliw ka na, Pablo, sa sobrang pag-aaral mo'y nasira na ang iyong ulo. Sagot naman ni Pablo, hindi ako nababaliw, kagalang-galang na Festo, ang sinabi ko ay mga salita ng katinoan at pawang katotohanan. Nalalaman po ninyo, Haring Agrippa, ang tungkol sa mga bagay na ito, kaya't malakas ang loob kong magsalita sa inyong harapan. Tiyak na hindi lingid sa inyo ang mga ito sapagkat hindi sa isang sulok lamang nangyari ito. Haring Agrippa, naniniwala ba kayo sa mga propeta? Alam kong naniniwala kayo. Yun kasi yun. Diba? Hindi talaga madi-deny. Sabi nga ng Romans chapter 1 wala talagang pwedeng maging excuse ang lahat kung gaano katotoo ang Diyos, kung gaano kabuhay ang Diyos. Wala talaga tayong pwedeng idahilan kasi tumingin ka sa paligid, tignan mo lang ang sarili mo, huminga ka lang, mag-inhale, exhale. Mag-inhale, sabay-sabay tayo. Exhale. Alam mo, sa paghinga mo pa lang na yan, yung hininga na lumalabas sa iyong lalamunan, yan ay patunay na buhay na ang Diyos. Diba? Kaya si Paul, hindi niya ma-deny kasi nga nakita niya face to face. Pwede mo bang alisin sa tao kung siya mismo ang nakakita? Kamangmangan, kabaliwan man sa paningin ng mga tao. Pero dahil totoong-totoo sa buhay natin, kapag si Jesus ay totoong-totoo sa buhay mo, ikaw ba ay titigil na magsalita? Hindi ka titigil. Magbabahagi at magbabahagi ka. Pwede ba natin buksan ang ating Bible sa Mark chapter 16? Yan, buksan natin ang ating mga Bible sa Mark chapter 16. Kasi ito yung talagang nangyari sa buhay ni Paul.
Hindi lang sa buhay ni Paul, kundi sa iba pang mga disciples ni Jesus Christ nung sila ay na-meet nila si Jesus Christ. Sa Mark chapter 16, alam nyo ba, nung si Jesus Christ ay nabuhay magmuli, itong mga disciples ni Jesus, hindi nila alam na si Jesus Christ na yung kasama nila doon sa kanilang paglalakbay. Actually, sa Luke yon, pero dito tayo sa Mark chapter 16. Noong time na si Jesus Christ ay nagpakita na kay Mary Magdalene, at sinabi na ni Jesus Christ kay Mary Magdalene kung saan siya dapat katagpuin ng mga disciples. So basahin natin sa Mark chapter 16 verse 14. Yan. Okay, Mark 16, no? Pagkaraan ng araw ng pamamahinga, si Mary Magdalene, 14 verse si Mary, 14. sorry. Mark 16 verse 14. Pagkatapos nagpakita si Jesus sa 11 alagad habang kumakain ang mga ito. Sila ay pinagalitan niya dahil sa hindi nila pananalig sa kanya at dahil sa katigasan ng kanilang ulo, dahil ayaw nilang maniwala sa mga nakakita sa kanya pagkatapos na siya ay muling mabuhay. At sinabi ni Jesus sa kanila, "Humayo kayo sa buong mundo at ipangaral ang magandang balita sa lahat ng tao. Ang sinumang sumasampalataya at bautismuhan ay manliligtas, ngunit ang ayaw sumampalataya ay paparusahan. Ang mga sumasampalataya ay bibigyan ng kapangyarihang gumawa ng mga himala. Sa pangalan ko ay magpapalayas sila ng demonyo at magsasalita ng iba't ibang wika. Hindi sila mapapahamak kahit dumampot sila ng ahas o makainom ng lason. Wow! At gagaling ang may sakit sa napapatungan nila ng kamay." Praise God! Tignan mo to. Grabe! Alam mo, kailangan lang talaga nating patuloy na maniwala. Ito yung choice na kailangan talaga nating gawin eh. Ang choice po talaga na kailangan nating gawin ay patuloy tayong maniwala. Kaya si Jesus Christ, pinagalitan talaga sila. Pinagalitan yung mga disciples. Bakit sila pinagalitan? Kasi kailangan talagang paalalahanan tayong lahat na kailangan talaga nating patuloy na maniwala. Kaya sinabi ni Paul, fix your eyes on Jesus, the author and perfecter of faith. Bakit kailangan talaga nun? Kasi kailangan talaga nating patuloy na mamiling maniwala. Kahit na napaka-imposible ng pwede nating harapin, kahit na napaka-imposible ng hinaharap natin, pag ikaw ay naniniwala, ito yung klase ng authority na ibinigay ni Jesus Christ sa atin. Kasi sabi niya sa Matthew 27, nung si Jesus Christ ay nakipag-meet sa mga disciples, sabi niya, the Lord has given me all authority. Sabi ni Jesus Christ sa Matthew 27 verse 18, all authority has been given to me in heaven and on earth. Nung ibinigay ng Panginoon, ng Ama sa langit kay Jesus Christ ang authority from heaven to earth, alam mo ba yung authority na yon? Pag si Jesus Christ ay tinanggap mo sa buhay mo, may tinanggap ka ding authority. Kapag si Jesus Christ ay pinaniniwalaan mo sa iyong buhay, ang tinanggap mo rin ay authority over heaven and earth. Bakit? Kasi when you speak the name of Jesus Christ, there is power. May power talaga. Kaya sabi niya sa Mark chapter 16, kapag ikaw ay naniwala, verse 17, basahin mo nga ulit, Lavi, kailangan natin to talagang ma-receive sa spirit natin. Ano yung authority na tinanggap natin nung tayo ay naniwala kay Jesus Christ? Ano nga 17? Mark 16 verse 17, ang mga sumasampalataya ay bibigyan ko ng kapangyarihang gumawa ng mga himala. Sa pangalan ko ay magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita ng iba't ibang wika. Diba? Sa pamamagitan, diba? Yes. Sa pamamagitan ng ating mga paniniwala, kaya talaga nating meron tayo ngayong authority.
na alin? Na mag-perform ng signs and wonders and miracles. Ibig sabihin, kaya pala sabi ng salita ng Diyos, kahit na ang iyong pananampalataya ay kasing liit lang ng mustard seed, you can move mountains. Hindi dahil sa sarili nating gawa, kundi dahil sa napakamakapangyarihan ni Jesus Christ na tinanggap natin sa ating mga buhay. Kaya pala talaga pinagpala tayong lahat. Alam mo, ito yung kailangan nating maunawaan sa pag-transition pag-transition natin to open doors. Para ang langit ang magbubukas sa ating mga buhay, we have to see ourselves. Kailangan nating makita ang ating mga sarili sa identity ni Jesus Christ. Kailangan talaga natin na ang pundasyon ng ating mga pamumuhay ay si Jesus Christ. Kailangan talaga na si Jesus Christ ay maging batayan ng ating mga pamumuhay. Kailangan talaga na si Jesus Christ ay talagang yung identity natin, may it be found in Jesus Christ. Kaya si Paul sa Bible, ganun na lang si Paul, nakainip. Exactly, isipin mo, kaharap niya governor, kaharap niya hari, kayang-kaya niyang i-testify, kayang-kaya niyang kayang-kaya niyang i-preach ang gospel. Hindi siya natakot, hindi siya nangamba, hindi siya nanginig, walang ganun, kundi alam mo, ang meron kay Paul, alam niya bit niyang authority na galing kay Jesus Christ. Alam mo, kapag kaalam mo sa sarili mo na ang bit mo ay authority, kaya mong i-declare sa lahat ng dadaanan mo ngayong 2025, problema ka lang, mas malaki ang Diyos na pinaniniwalaan ko. Pag meron tayong ganitong klase ng pag-iisip, meron tayong ganitong klase ng declaration sa ating mga buhay, may problema bang magiging malaki na haharapin natin? Wala. Kasi ang gusto ng Panginoon, mamuhay tayo sa pag-asa na kasama natin siya sa buhay na to, sa lakbaying ito. At ito yung nais ng Panginoon sa ating mga buhay. Na kagaya ni Paul, kagaya ng confidence na meron si Paul sa kanyang buhay, kahit na ang kaharap pa niya ay gobernador, kahit na ang kaharap pa niya ay isang hari, maninindigan siya bilang lingkod ng Diyos. Ang bit niya ay hindi ang kanyang sarili. If anybody can boast Jesus Christ. Kung meron tayong kailangang ipagmalaki sa ating mga buhay, ipagmalaki natin si Jesus Christ. Ito yung napakasarap na transition. Kailangan talaga may tamang pag-uugali, kailangan talaga may tamang pag-iisip, kailangan talagang mai-align natin ang sarili natin dito sa klase ng pag-iisip na to, pag-uugali na to. Ano yun? Fix your eyes on Jesus. Patuloy na maniwala, patuloy na manampalataya, patuloy na manalig. Yan talagang hinahanap sa atin ng Panginoon. Mahalin natin siya ng buong puso, buong isip, buong lakas. Alam mo, ito yung hindi ko makakalimutan na patuloy na tinuturo sa akin ng aking ama. Laging sinasabi sa akin ng tatay ko, Hadasa, basahin talaga natin ang kanyang mga salita. Mag-build talaga tayo ng relationship sa Panginoon. Go back to the Word of God. Mga kapatid, kapag meron tayong salita ng Panginoon sa ating mga buhay, diyan inire-reveal ng Holy Spirit, diyan nakikipag-communicate sa atin ang Panginoong Jesus. Diyan sa pamamagitan ng kanyang mga salita, inire-reveal ni Jesus ang kanyang sarili. Pag wala tayong salita sa ating mga buhay, pag hindi natin araw-araw na pinagbubulayan ang salita ng Diyos, alam mo ba, may mga makakaligtaan talaga tayo. Kasi yan nga ang pagiging nature natin na bilang tao. Ang nature talaga natin, meron dalawang opinion na nananahan sa atin. Ano yun? Opinion ng mundo, opinion ng laman natin, at ang opinion ng Holy Spirit, opinion ng salita niya sa ating mga buhay. Ngayon, pag wala tayong salita ng Diyos, anong opinion kaya ang mas maririnig natin sa ating mga buhay? Sige nga, pag wala ang salita ng Diyos sa ating mga buhay, hindi natin alam ang salita ng Diyos, hindi natin ito inaaral araw at gabi. Kaya sabi ni Joshua, meditate the Word of God day and night. Pag wala kang pagninilay ng salita ng Diyos,
Ano kayang opinion ang mas maririnig mo sa iyong buhay? Kaya si Paul ganun na lang na naninindigan eh. Kaya si Paul ganun na lang na kayang-kaya niyang humarap kahit na kanino. Handang-handa siya, patayuin mo siya. Sino man ang humarap sa harapan niya, handang-handa siyang i-share ang gospel. Handang-handa siyang manindigan sa salita ng Diyos. Handang-handa siyang magpagamit sa Panginoon kasi ganun siyang naniniwala. So kung may kailangan tayong iset sa first day ng 2025, iset talaga natin, ituon talaga natin ang ating mga paniniwala back to Jesus Christ. Yun talaga lagi ang first step natin. Pag may dumaan na sakuna, may dumaan na problema, pag prinactice mo na sa pamumuhay mo, hindi pa dumadating ang problema, hindi pa dumadating ang sakuna, dahil naging part na ng lifestyle mo na araw-araw kang naniniwala. Araw-araw kang nananampalataya, araw-araw kang naglilingkod, araw-araw kang nananalangin, araw-araw mong ifinifeed ang sarili mo ng salita ng Diyos. Alam mo, yan ang practice ng pananampalataya, yan ang practice ng paniniwala. Kapag ikaw ay naniniwala, lalo kang magbabasa ng Bible mo. Pag ikaw ay naniniwala, lalo kang mananalangin. Pag ikaw ay naniniwala, lalo kang maglilingkod. Alam mo, ang pagbabasa ng Bible, pananalangin, paglilingkod, yan ay bunga lang. Yan ay bunga ng paniniwala. Kaya mo magagawang magbasa ng Bible, kaya mo magagawang manalangin, kaya mo magagawang maglingkod kasi ikaw ay naniniwala. Hindi ka nagbabasa ng Bible kasi hindi ka naniniwala. Hindi ka mananalangin kasi hindi ka naniniwala, kundi kaya ka nananalangin kasi ikaw ay naniniwala. Amen? Kaya kung may kailangan tayong bantayan ngayong 2025, we have to start right. Alam mo kung ano yung starting right? Manampalataya ka. Maniwala ka ulit. First thing first, to those who believe, sa lahat ng mga naniniwala, sa lahat ng mga nananampalataya, nung nakita ng mga disciples si Jesus Christ, nung naniwala sila ay sumamba. Kaya si Jesus Christ pinagalitan ang lahat ng mga hindi naniniwala. Ay! Labi, kailangan nating maniwala. Kailangan nating manampalataya. Kailangan nating ideklara sa ating pamilya, sa ating mga anak, sa ating mga magulang, sa ating mga kapatid. Maniwala lang tayo may gagawin si Lord. Maniwala lang tayo magpo-provide si Lord. Manampalataya lang tayo may bagong bubuksan si Lord sa ating mga buhay. Hindi natatapos si Lord sa kahapon. Ngayong 2025, may bagong gagawin si Lord sa ating mga buhay. Wow! Pag may ganyan tayong confession, pag may ganyan tayong paniniwala, i-confess ng ating mga bibig. Pagka may kakapusan ng ating mga pananampalataya, fix your eyes on Jesus, the author and perfecter of faith. Pag kinakampos ka sa pananampalataya, balik ka ulit kay Jesus Christ. He will perfect your faith. Wow! Purihin ang Diyos. Amen? Purihin ang Diyos. Kaya ipagmalaki talaga natin, i-align talaga natin patuloy ang ating mga pananampalataya at paniniwala sa Diyos na may likha ng langit at lupa, sa Diyos na nagbigay sa atin ng buhay at hininga. Kaya talagang ang Diyos ay ating buhay at hininga. Kaya hindi talaga mahirap sundin ang kalooban ng Diyos. Hindi talaga mahirap maglingkod sa Diyos. Walang mahirap sa nagmamahal sa Kanya. Habang tayo ay naniniwala, the more na mamahalin natin siya. The more na nakikilala natin siya, the more na mamahalin natin siya, at the more na maglilingkod tayo sa Kanya. Kung hindi ka ba naman naniniwala, magigising ka ba ng ganitong kaaga-aga despite na napuyat tayong lahat ng 2025 na New Year? Hallelujah! Praise God! Salamat sa Diyos! Amen! Praise God! Yan! So sa lahat po ng mga na-bless ngayong umaga, Lord, salamat sa year 2025. Tinuturuan mo kami, Lord, na paulit-ulit kaming manampalataya at maniwala. Paulit-ulit mo kaming tinuturuan at pinapaalalahanan na bumalik lang kaming maniwala at manampalataya. Faith to faith.
manampalataya para mag-produce ng panibagong pananampalataya. Manampalataya para lalo pa kaming manampalataya. Salamat, Jesus Christ, dahil patuloy mo kaming tinuturuan to walk by faith, not by sight. Huwag kaming manahan sa anuman ang nakikita namin sa hinaharap, bagkos manampalataya kami para makita namin na hinanda mo na ang lahat ng aming mga haharapin. Hinanda mo na ang provision, hinanda mo na ang pagpapala, hinanda mo na ang karunungan, hinanda mo na ang lahat para sa aming bukas. Lord, as we step this 2025, the first day of 2025, 365 days, Lord God, idinudulog namin ito sa iyo. At panalangin namin, Panginoong Hesus, patuloy na mag-increase ang aming mga pananampalataya. Lalo pa kaming manampalataya sa Diyos na may likha ng lahat. Sa Diyos na may kayang magbigay sa amin. Salamat, Panginoong Hesus, ngayong 2025, tinuturuan mo kami na patuloy na mag-init sa pananampalataya. Amen. Patuloy na mag-init sa pag-ibig sa iyo. Salamat, Lord God, ikaw ang aming dinadakila, sinasamba at pinapapapurihan in Jesus' mighty name. Amen and amen. At bago po tayo magtapos, pwede niyo po bang i-comment dyan ano po ang inyong mga natutunan? Ano ang mga nasagap ninyo ngayong umaga? Ano ang mga inilagay ni Lord sa inyong mga puso ngayong first day of 2025? Ikaw, Lavi, anong inilagay ni Lord sa iyo ngayong morning? Una sa lahat, yung kagaya ng ginawa ni Paul, no? Phoenix niya lang yung eyes niya kay Jesus, na kahit nga naman kahit saan siya iharap, no? Kaya niyang magpatotoo. Dahil yung nakita niya is hindi basta-basta eh. Yung nakita niya is talagang himala. Isipin mo, siya mismo yung taga-usig noon ng mga Kristiyano. Pero this time, siya na yung tagapagsalita ng mga Kristiyano kung ano yung nangyari. Ganun na lamang talaga. Siya na nagte-testify. Yes, yung mga pinatay niya noon eh. Ganun na rin yung ginagawa niya. Nagte-testify siya kung anong ginawa ni Jesus Christ dun sa krus ng Kalbaryo, no? Para mailigtas ang ang kanyang mga anak mula sa kasalanan. Kaya yung lakas ng loob, yung tapang niya na humarap doon sa emperador at doon sa hari, talagang buo ang kanyang loob dahil sa naka-fix yung eyes niya, Jesus. And yun yung isa sa mga talagang gusto kong mangyari, no, for this 2025 sa atin, no, na makapag-focus tayo kay Jesus lamang. Huwag na nating intindihin pa yung mga ibang bagay na minsan kinakabahan tayo, minsan hindi tayo sure. Pero kung naka-fix lang yung eyes mo kay Jesus, no, meron kang kasiguraduhan na merong darating na Amen. open door Amen. sa ating buhay. Ayun po. Amen. Maraming salamat. Amen. Salamat sa Diyos, 'di ba? Talaga namang napakabuti ng Panginoon. Talaga, marami talaga tayong matututunan paano talaga tayo mananampalataya. So, sino pa po ang pwedeng mag-share? Yan, sabi ni Sister Shawnee, always focus ourselves to our Lord Jesus. At sabi niya, increase our faith in you, Lord Jesus. Amen. More of Him, less of us. Sabi naman ni Sister Yolanda. At sabi ni Tito Rizal, hindi ikahiya ang mabuting balita. Amen. Ipakilala si Jesus na nagbago ng buhay. Amen. Alam mo, pag ikaw talaga ay isa sa mga witnesses ni Jesus Christ, hindi mapipigilan. Hindi mapipigilan. Magsasalita at magsasalita talaga. magsasalita at Kasi magsasalita alam ka mo, talaga. miracle yun na nangyari sa buhay mo, nagaling kay Jesus, no? Sa nagawa niya, na dumaloy din sa sarili natin, na nangyari rin sa buhay natin. Amen. Yung mga noong hindi mo ginagawa, mga noong tinatawanan mo, no?
ngayon ikaw na mismo gumagawa. Parang kay Paul, di ba? Oh, yan. Naalala ko lang, Labi, no? Naalala ko lang po nung mag-boyfriend, girlfriend pa kami ni Carl. Lagi niyang sinasabi sa akin, ang weird ko raw. Yeah, noon nawiwirduhan ako. Pero nung naging naniwala na ako, nakilala ko na talaga si Jesus ng lubos. Weird na rin ako. Hindi. Na-realize ko na-open yung eyes ko, no? Kasapa sa katotohanan. And naintindihan ko rin kung bakit nasasabi namin noon ng mga makamundo na weirdo yung katotohanan. Bakit? Kasi ayaw naming buksan yung mata ng pangunawa namin. Yun ang mahirap. Ayaw maniwala. Ayaw maniwala. Kasi hanggat di ka naniniwala, hindi mabubuksan ang mata ng pangunawa. Amen. Tama. Hanggat hindi ka naniniwala, hindi talaga mabubuksan ang iyong matang pangunawa. Kaya kailangan nating maniwala lahat. Sige, Labi, basahin mo yung ating mga comments. Yan. Si Sister Emerald nag-comment. Sabi niya, kagaya ng kay Saul, bitbit ko lagi kung paano nagpakilala ang Diyos sa akin. Yun ang lagi kong tinetestify kasi tunay na nangyayari. Amen. At sabi ni Brother JP Manuel, the only thing that we can increase our faith is to know His Word, do His words, and give glory to God. Bawat paglilingkod natin, kapag ang may ko ay nakatuon sa sa Lord, more of Him and less of me until no more of me. Praise God. Sabi naman ni Albert Calleja, kay Jesus ang tunay na pag-ibig. Dahil ang Diyos ay pag-ibig at sa Kanya lamang tayo magtiwala. Amen. Yan. So sa panalangin natin sa Panginoon na itong 2025, first day ng 2025, patuloy talaga na ang ating mga buhay ay patuloy na mag-increase ang ating mga pananampalataya. Ang ganda ng sinabi ni Carl kanina. Mayroon pang comment si Brother JP. Sabi ulit ni Brother JP Manuel, I can only be bold on my faith, just like Paul, being confident when His word is imprinted in my heart. Mm-hmm. Kaya aalagaan ko ang sarili ko to devote my time to Him. Pastor Sheila. Ayun. Isang phone lang kami. God bless everyone. Yan nga. Nag-share din pala si Sister Sheila, 'di ba? Yan talaga, kailangan talaga na ang salita ng Diyos ma-impute, talagang matanim ng mabuti sa ating mga puso. Dahil pag may salita ka ng Panginoon sa iyong buhay, yan, hindi mo talaga maiiwasan, hindi mo talaga mapipigilan, talagang maaalala, yan ang paulit-ulit na magpapaalala sa atin paano tayo mamumuhay ng tama sa paningin ng Panginoon. Nakaka-excite araw-araw ang ating magiging daily devotion, araw-araw nating sasaliksikin ang salita ng Diyos. Araw-araw nating i-desire na lalong magpakilala ang Panginoong Hesus sa ating mga buhay. Sige, Labi, ang dami na nagko-comment. Wow, excited ang lahat. Ang sabi ni JP Manuela ulit, Sisi Hadassah, you're beautiful and glowing. Wow! Also inside Amen. Praise God po. Ayan. Sabi rin ni Flor de Liza Rojas Raquel, napakabuti, hindi niya pinabayaan si tatay ko. Wow, Amen. Salamat, Lord. Amen. Sabi rin ni Emerald Tamayo, tunay po. Amen. Tunay talaga. Tunay, thank you. Kaya alam mo, napakaganda talaga na ang iwanan naming mga salita sa inyo ngayong umaga. Hanggat hindi ka naniniwala, hindi magbubukas ang mata ng iyong pangunawa. Hindi mo maintindihan. Yes. Yun po talaga. Pwede niyo po bang i-comment yan? Hanggat hindi ka naniniwala, hindi magbubukas ang mata ng iyong pangunawa. I-comment niyo po yan. Labi, pwede ba tayong mag-pray for the last time sa lahat ng mga naging sharing at sa lahat ng mga dapat ma-align ng mga pananampalataya at paniniwala ng mga Okay, Lord.
Hallelujah, 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 Lord. Hallelujah, hallelujah, Lord. Lord, maraming salamat, Lord, sa umagang ito, Panginoon, na kami ay merong panibagong araw, Panginoon, panibagong taon, Father God, na magsimula sa inyong pangalan, Panginoon, sa inyong mga salita, Father God, na aming mapagbulay-bulayan, Panginoon, na kami ay patuloy na naniniwala sa inyong mga salita, na ang mata ng aming pangunawa, Lord, ay mabuksan, Panginoon, at makita, Panginoon, kayo lamang, Lord, mag-fix yung eyes namin, Lord, sa inyo lamang, Panginoon, na magkaroon kami, Lord, ng panibagong taon, Lord, na nagsisimula, na nanggagaling, Lord, sa inyong salita, Father God. Maraming salamat, Panginoon, sa mga nakikinig, Panginoon, ng inyong salita, na ito'y maisabuhay rin nila, Panginoon, maipanim sa kanilang mga puso, Panginoon, and maihayag, Lord, kagaya ng ginawa ni Paul, Father God, na siya ay malakas ang loob niya, Lord, alam niya, Lord, ang kanyang ginagawa dahil kasama kanya, Panginoon. Ito'y mangyari rin, Panginoon, sa lahat ng nakakapakinig, Panginoon, dito sa Daily Life Sharing, and sa inyong mga salita, Panginoon, ay kami ay matuto, Panginoon, upang aming maihayag, Lord, sa marami, Lord, ang inyong nais at maserve, Father God, ang purpose mo, Panginoon, kundi ang kami ay tunay na maniwala at tunay na makilala ka, Lord, at ikaw ang madakila, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Binabalik namin papurit pagsamba. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. Salamat sa Panginoon. So, announcement ko po sa inyo, every day po, tuwing 5 a.m., lahat ng mga nasa prayer intercessions, lahat po ng mga kaibigan ninyo na gusto nyong anyayahan at lahat ng mga gustong magkaroon ng companion sa kanilang devotions, araw-araw po ang daily life sharing mula ngayong taon na to, mula January 1, 2025, ay araw-araw po ninyo kaming makakasama dito sa daily life sharing every 5 a.m. na magde-devotion at magbabasa ng Bible kasama ninyo. Kami pong mag-asawa ay na-assign every Wednesday 5 a.m. At ang mga sunod-sunod naman po na mga araw ay mga iba't ibang pastors naman po ang naka-assign. Pero kami po ay every Wednesday ang naka-assign. So, tuwing Wednesday, kita-kita po tayo at samahan tayo lahat ng Panginoon. At ngayong umaga, buong araw, pasalamatan natin si Lord at sa inyong mga pamilya. Enjoy your family bonding. Salamat po sa Panginoon sa mga gagawin niya. So God bless us all po and see you again. Tomorrow po si Pastor Walter at si Attorney Bern naman po ang naka-assign. At ang susunod na babasahin ay ang Acts chapter 27 and 28. So, God bless us all po. Happy New Year! Happy New Year. God bless.